Hello guys, good morning. It's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Ayan, so for today's video natin, alam ko marami pong matutuwa ngayon dahil meron na naman po tayong farm lot na mini farm lot po. So sa dami ng naghahanap po sa atin ng mga small cat, ayan, so abang-abang na po kayo. And then, pa-reserve nyo na agad tong farm lot na to. Ito po ay may sukat na 5,000 square meter lang. And then at the same time, ito po ay 100% flat. Ayan, so ano bang hinihintay natin? Saglit lang tong i-vlog. So, let's go. Ikutin na natin si property. So, yan. Ikot na tayo kay property. Bali, dito pa lang sa may pinakabungad, napansin ko na dito sa 5,000 square meter natin na binablog natin for today. Halos wala siyang laman. So, ang mga laman lang niya ay mga ilang pirasong niyog. And then, mas marami yung mga hardwood niya. Pero may mga ilang pirasong kawayan naman akong nakita. Ayan po. Halos hindi siya naasikaso ng may-ari. Pero kagandahan niya, dahil 100% flat, ayan. So, napakadali naman niyang linisin, ikutin. So, walang kahirap-hirap po. Ano po? So yan, habang nag-iikot tayo, explain ko na po about sa documents itong property na to. Bali si property po ay TCT title and then patay na po ang nakalagay dun sa may pinaka-title po natin. So tatlong magkakapatid na lang po ang nagbebenta nito and then lahat po sila is buhay. And then ang kagandahan po ni property is nasukat na siya. Hinati-hati na po ng tatlong magkakapatid para magkaroon na po sila ng kanya-kanya. So ito po ay nahati sa tatlong tigda 2 hektarya and then nakahiwalay na rin po sa sukat itong si 5,000 square meter. So yung tig 2 hektarya is nabenta na po nila seller. So ang natitira na lang po yung pinaka 2 hectares na katabi po ng ating barangay road and then ito nga pong si 5,000 square meter. So hindi na po tayo magpapasukat kasi may sukat na to. Yan, ikot pa rin tayo. Bali, ganun pa rin po. Hanggang sa may pinakalikod ni property is, yun pa rin po mga hardwood yung mga nakatanim sa kanya. Ito po ay pwede nating ipauling para malinis po si property. Kagandahan ni property, walang masyadong putik. About naman po sa pinakadaan natin, tayo po ay nasa 1.5 kilometers, buhat po dun sa may pinaka-barangay road para makalabas naman po tayo ng national road. And then, plus po natin, tayo po ay merong nasa 13 kilometers para naman po makarating po tayo ng pinaka-town proper, buhat po dun sa lalabasan po natin ng barangay road. So, yan po ay 13 kilometers. Meron din po tayong nasa 50 meters na right of way na manggagaling po kay seller po. So yung 50 meters na right of way naman po na yon is sure po na magiging right of way po natin kasi kanila din po yung dadaanan po natin. Yun po ay nakapaloob sa ating 6.5 hectares. So kung mapapansin niyo yung mga bakod na yan, yan po ang pinaka-boundary natin. Kagandahan nung pinaka right of way natin, kapantayan lang siya. And then ang maganda rin po is magbibigay po sila ng 3 meters na lapad, so makakapasok po ang ating sasakyan. Hanggang dyan plat na plat pala. Iba na yun. Ito naman pag ito nyo, pero sa may kawayan ho doon. Katulad nito niyan ay kabilangan din. Oo.
Medyo masukal lang. Saka ano lang, tataniman lang talaga. Daming kawayan. Ang lalaki ng kawayan dito. Property po ay magandang pag-alagaan ng mga hayop, and then at the same time pwede na rin pong bahay bakasyonan po. Ano po kung sakaling tayo po ay magpapatayo ng bahay dito. Dito naman po ay kompleto. So meron na tayong source ng kuryente buhat dun sa ating pinaka right of way na nasa 50 meters. So dun po tayo magtatap. And then yung about naman po sa tubig, yung mga tao po dito ay merong balon na tinatawag. So magpapahukay na lang din po tayo. Medyo mababaw daw po yung pinaka source ng tubig dito. Ilang mga tubo lang. Yan, lilitaw na po yung pinakabalong niya. Nalalakad tayo patungo dun sa may pinakalabas kung saan papakita ko sa inyo yung pinaka right of way nito. Para meron po kayong idea about dun sa may pinakadaan po natin. Ano po? Lalabas na tayo. Gandahan dun sa ating right of way, medyo hindi naman siya flat na flat, pero almost kapantayan lang din po. Ano, wala tayong masyadong malaking gagastusin about sa right of way. Wala namang susud-surin dito. So dito na po mag-start yung ating right of way kung saan marami tayong makikita mga damo. Tapos ayun po yung property na pinasok po natin. Ano po? So dito po mag-start, and then ayun na yung property, and then sa pinakatayuan ko po, ito na po yung start ng ating right of way. So lakad tayo. Bali itong nilalakaran natin, ito po ay sakop ng 6.5 hectares. And then ulitin ko lang po, ito po ay bibigyan tayo ng 3 meters na lapad para po makapasok po yung ating sasakyan. Ano po? So bigay na lang po yun ni seller. Daming nilulukad na niyog dito. Medyo maiksi naman yung right of way natin, kaya caring naman kahit lakarin lang. Pero mas maganda makapasok yung ating sasakyan. Ano po? Lakad pa rin tayo. So may kapitbahay na po tayo. Ayan po yung pinaka-line ng kuryente nila. Ayan yung pinaka-bahay po. Ano po? So yan po yung sinasabi ko sa inyong nakabili ng part na 2 hectares dito kay 6.5. Nakalabas na tayo dun sa may pinaka right of way na dinaanan natin. Bali dito po, yun ano po. And then, ito yung sinasabi ko naman po sa inyo na nakabili ng part na 2 hectares. So may road naman po siya. Pasok po yung sasakyan na yun po. Meron silang mini farm lot din dyan. Parang mini taniman. And then ito po yung dinaanan po natin na to. Ito po yung 2 hectares na hindi pa nabebenta. Na nagkaroon po ng pinakadaan para po dun sa binenta naman po na 2 hectares po na yun. Ano po? Ayan, bago tayo sumakay ng motor para makalabas tayo ng pinaka barangay road, pakita ko muna po sa inyo yung kapitbahay po natin dito. Sisimentohin na po ba to, Nay? Hindi ko pa alam. At ang nagkuhan kahapon dyan yung katiwala dun sa kabila. Parang balak na nilang sementohin. So ito lang po yung bali kapitbahay po. Ano po, pero ito po ay hindi na po kabilang dun sa 5,000 square meter na ating binablog. Bali ito po ay nakapaloob dun sa 6.5 hectares na nag-avail po sila ng 2 hectares. So bigyan ko lang kayo ng idea. Ayan. Ang ganda.
At least hindi na kayo malulungkot. Meron ng kapitbahay. Ayan po. Dami ng tanim. So ulitin ko lang po, ito po ay hindi kabilang dun sa 5,000 square meters. So binibigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung itsura ng mga kapitbahay dito sa 6.5. Ayan, nandito na kami sa may pinaka barangay road. Bali nagmotor po kami, galing po kami dito, dyan. So malapad naman po yung pinakadaan niya. And then ito po ay pag-aari po nila seller. Bali ito po ay ulitin ko lang, kabilang po ito sa 6.5 hectares na kabuuan po ng ating binablog. So ito na po yung pinaka kalsada niya. Ayan, ang ganda ng view. Cemented road po tayo. Pero about naman po dun sa 1.5 kilometers na lalabas po tayo ng pinaka national road, yan po ay hindi lahat sementado. Pero nagkataon lang na yung tapat po ni property, dun sa 6.5, yun po ay cemented road na po. Ano po? Napakita ko lang sa inyo. Sa gawin na yon hindi na sementado. Ganda ng view. So ayan, sa mga nagkakagusto ng property na mini farm lot, avail na po kayo. Pwede nyo na kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. And then price reveal po tayo. Si 5,000 square meter po ay binebenta sa halagang 350k. So sa halagang 350k, meron ka ng mini farm lot. Pero kagaya ng sabi ng ating seller, sila po ay magneneto. So wala na po silang sasagutin maliban dun sa ating estate tax. So libre naman yung sukat natin kasi nasukat na, hindi tayo papasukat. Ganda ng view rito sa labas. So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. At kung meron po akong hindi na banggit about this property, meron kaming description sa baba. So pakiclick na lang din po yun. Thank you for watching.